Ang nakaraan. Dahil dumating ang Black Dragon sa lugar kung saan naruroon si Theo, nagawa ng ating bida na makatakas rito dahilan kung bakit nag-aalburuto sa galit itong si Hilda. Kaya lang bigla itong natuwa, iyon ay dahil hindi lamang nakatakas si Theo, dahil nagawa pa nitong nakawin ang isa sa mga scroll ni Hilda. Pagpapatuloy, ang bagong kabanata ay nagsisimula malayo sa kaguluhan ng kastilyo. Isang tahimik at nagyayelong lugar ng taglamig ang bumabalot sa silangang squatter ng Priamo sa Imperyong Eda. Makapal na nyebe ang bumabagsak sa madilim at maralitang nayon, nanigaw-ilibing sa mga sirasirang barong-barong na gawa sa kahoy sa ilalim ng makapal at nagyayelong sapin ng puti. Sa loob ng isa sa mga maliliit at maangin na dampa, isang kislap ng mainit na liwanag ang lumalaban sa matinding lamig. Ang mabigat na katahimikan ay biglang nabasag ng maliit at nanginginig na boses ng isang batang babae na dahan-daang sinusubukang gisingin ang kanyang natutulog na ina na naguguluhan habang nagigising. Malumanay na inalo ng ina ang kanyang anak, at mapagmahal na tinanong kung ang bata ay muling dumanas ng isa namang nakakatakot na bangungot. Tahimik na sumang-ayon ang bata, ang kanyang boses ay puno ng nananatiling takot habang inaamin na ang panaginip ay napakatindi ng pagka-nakakatakot. Habang nagsasalita ang natatakot na bata, ang paningin ay tumuon sa isang marupok na pulang bulaklak na nakalagay sa isang simpleng bote ng salamin sa tabi ng nagyayelong bintana. Habang yakap-yakap ang kanyang maliit na anak sa madilim at maangin na silid, malumanay siyang tiniyak ng ina na ang lahat ay ayos lang at naroon lamang siya sa kanyang piling. Ngunit ang takot na batang si Cassandra ay lubos pa ring nangangatog. Habang nanginginig sa bisig ng kanyang ina, maluha-luha niyang ipinagtapat ang kakilakilabot na rurok ng kanyang bangungot. Pinatay ng mga masasamang tao ang kanyang ina. Isang hitsura ng malalim na kalungkutan at pagkabiglaang ram-on sa mukha ng babae, habang marahang hinahaplos ang buhok ng kanyang anak upang pakalmayan ito. Nagtanong siya ng isang tahimik at nakakadurog ng pusong tanong. Sinaktan din ba ng mga malulupit na lalaking iyon si Cassandra sa panaginip? Habang isinasabsob ang kanyang mukha sa dibdib ng ina, mahinang sumagot si Cassandra na hindi siya sinaktan ng mga ito, ngunit iginapos siya ng mga ito ng napakahigpit. Nang marinig ito, lalong hinigpitan ng ina ang pagyakap sa kanyang mahal na anak ng may matinding proteksyon. Isang malalim na kalungkutan ang bumalot sa kanyang mga mata habang marahang inaalo ang natromang bata. Ganap na walang kamalayan sa kung ano ang maaaring ibinabadya ng malagim na bangungot na ito. Nakangiti ng mainit upang itago ang sariling pag-aalala, mas hinigpitan ng ina ang yakap sa anak at tiniyak ito. Malumanay niyang ipinangako na siya ay nasa mabuting kalagayan at ang isang panaginip lamang ay hinding-hindi talaga makakapatay sa kanya. Malumanay niyang sinabihan si Cassandra na huwag masyadong magpaapekto sa bangungot, at idinagdag ang isang mapait ngunit matamis na katiyakan na kahit may mangyaring masama, hinding-hindi ito magiging kasalanan ng kanyang anak. Habang ang isang talulot ng pulang bulaklak ay tahimik na nalalaglag mula sa marupok na halaman sa tabi ng bintanang tinatamaan ng liwanag ng buwan, mapagmahal na tinanong ng ina ang anak kung sa kanino itong panig palaging mananatili. Inantok na bamulong ang bata na ang kanyang ina ay palaging nasa kanyang panig. Nakangiting maliwanag, pinuri ng ina ang kanyang matamis na prinsesa sa pag-alala nito. Dahil maaga pa, marahan niyang iminungkahi na bumalik na sila sa pagtulog. Dahil kumalma sa mainit at ligtas na yakap ng kanyang ina, tahimik na sumang-ayon si Cassandra at ipinikit ang kanyang mga mata. Ngunit sa labas lamang ng kanilang bahagyang nakabukas na pinto ng silid, isang nakakatakot na eksena ang nagaganap. Ang payapang liwanag ng buwan ay tumama sa malamig na bakal ng isang nakahugot na espada. Nakasalamin sa makantab na talam ang madilim at masamang anino ng mga nakamaskarang mamamatay tao na tahimik na gumagapang papazak ng bahay. Ang kakilakilabot na bangungot ni Cassandra ay biglang nagiging isang nakamamatay na katotohanan. Samantala, habang naglalakad ng mahirap sa gitna ng nagyayelong mga kalsadang puno ng nyebe sa silangang squatter ng Primos, sa wakas ay nakarating na si Theo sa kanyang destinasyon. Bagbog pa rin mula sa kanyang desperadong pagtakas, mahigpit niyang hawak ang selyadong scroll na nagawa niyang itakas mula sa ilalim ng ilong ni Hilda. Habang tinitingnan ng maralita at sirasirang nayon, namamangha siya sa hindi kapani-paniwalang sitwasyon. Napagtanto niya na ang magiging tunay na tagapagmana ng buong Dominion, ang maalamat na Magic Empress na kilala bilang Cassandra Eda,
ay kasalukuyang nakatira rito mismo sa mga squatter na ito. Habang iniisip ang Mar-Engel, makapangyarihan, at magandang babae na nakatakda niyang kahinatnan, ipinagpatuloy ni Theo ang kanyang paglalakad sa gitna ng matinding lamig. Nilalagpasan ang isang punit-punit na asul na bandila na may tatak ng maharlikang sagisag na marahas na humahampas sa hangin ng taglamig. Habang nagpapatuloy si Theo sa paglalakad sa gitna ng nagyayalong hangin, nagmuni-muni siya sa dakilang kasaysayan ng Imperyong Eita, ang pinakadakilang bansa sa buong kontinente. Naalala niya kung paano nagtagumpay ang maharlikang pamilyang Eita sa pag-iisa ng lupain gamit ang isang nakakatakot at maalamat na katangian ng dugo, ang pangitain sa hinaharap o foresight. Gayunpaman, ang imperyo ay may hawak na madilim na lihim. Habang lumilipas ang mga henerasyon, paunti ng paunti ang mga maharlika na aktwal na nagmamana ng tila Diyos na kapangyarihang ito. Dahil ang mga pinuno ay naging ganap na palaasa sa mga pangitain, ang maharlikang pamilya ay unti-unting naging mahina at walang kakayahan kung wala ang mga ito. Pagtingin sa ninakaw na balumbon, na naglalaman ng guhit ng batang babae, isiniwalat ni Theo ang pinakamalaking revelasyon. Sa ngayon, ang batang si Cassandra ang tanging tao sa buong imperyo na nagtataglay ng kapangyarihan ng pangitain sa hinaharap. Gayunpaman, dahil hindi man lamang niya alam ang kanyang tunay na pagkatao, ang magiging Magic Empress ay naiwang ganap na inabandona, naghihirap upang mabuhay sa malupit na squatter na ito bago siya opisyal na matagpuan ng maharlikang pamilya. Isang tiwala at determinadong ngisi ang gumuhit sa mukha ni Theo. Alam niya na kung maauna siyang makarating dito at mapoprotektahan siya mula sa mga anino, ang nawawalang maharlikang ito ay magiging isang napakahalagang kakampi para sa kanyang sariling hinaharap. Nang makita ang isang maliit at sira-sirang dampa sa gitna ng nyebe, itinuon niya ang kanyang pansin sa kanyang target. Habang naghahandang kumilos, inihagis niya ang balumbon sa hangin. Sa wakas ay nakarating sa pintuan ni Cassandra sa sandaling ang panganib sa loob ay umabot na sa rurok nito. Nakatayo sa labas ng tahimik na dampa, huminto si Theo, nag-iisip kung ang pangitain ba ni Cassandra ay sadyang masyadong mahina pa sa batang edad na ito. Ngunit bago pa niya matapos ang iniisip, biglang nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat. Isang kakilakilabot na amoy ang tumama sa kanyang matalas na pandama. Ang malakas at hindi mapagkakamalyang baho ng sariwang dugo. Agad na binunot ang kanyang espada, ang batang tagapagmana ay kumilos agad at sumugod ng diretsyo sa loob ng madilim na bahay. Habang sinusuri ang walang lamang unang palapag, maingat niyang napansin na walang naghihintay na. Tambang sa mga anino, isang malalim na pakiramdam ng pagkadismaya at pagkalito ang bumalot sa kanya. Sa eksaktong puntong ito ng takbo ng panahon, wala dapat nakakaalam sa tunay na pagkatao ng magiging Magic Empress. Biglang napatid ang tensyong katahimikan ng dampa ng tunog ng malalakas at bastos na boses na umaalingaw-ngaw mula sa hagdan ng kahoy. Naririnig ang isang grupo ng mga bastos na thugs na casual na nagsusugal, tumatawa, at nag-aasaran sa isang laro ng baraha sa itaas. Humigpit ang hawak ni Theo sa kanyang talam. Napagtanto na ang mga malulupit na mananakop ay ginawa na ang kanilang mga sarili na komportable sa ikalawang palapag, tinitigan niya ang mga hagdan, handang ilabas ang kanyang puot. Tahimik na gumagapang paakyat sa mga hagdan ng kahoy, sumilip si Theo sa madilim na silid at pinagmasdan ang mga relics na mamamatay tao. Ngunit ang kanyang malamig na focus ay biglang nagkadurog-durog dahil sa isang malagim at nakakadurog ng pusong tanawin. Ang wala ng buhay na katawan ng ina ni Cassandra na nakahiga ng walang kagalaw-galaw sa lumalawak na lawan ng dugo sa sahig. Isang bugzo ng pagkalito at madilim na galit ang bumuhos sa kanya. Mabilis na tumatakbo ang kanyang isip habang sinusubukang buuin ang misteryo. Noong una ay hinala niya na ang maharlikang pamilya ng imperyo ang nagpadala ng mga mamamatay taong ito, ngunit mabilis niyang napagtanto na wala itong katuturan. Ang mga maharlika ay wala pang motibo sa ngayon, at ang oras ng pag-ataking ito ay ganap na sumasalungat sa kanyang kaalaman sa hinaharap. Hawak ang puluhan ng kanyang espada habang isang matinding asul na enerhiya ang nagkikislapan sa paligid ng talam, gumawa si Theo ng isang malamig at malupit na desisyon. Dahil ang takbo ng panahon ay hindi inaasahang nagbago, kailangan niyang pilitin ang mga thugs na ito na magsalita. Paglabas mula sa mga anino, inilabas niya ang kanyang nakakasakal na aura. Ang kanyang hitsura ay dramatikong nagbago,
mula sa batang tagapagmana patungo sa nakakatakot na anyong battle card. Ganap siyang handa na ipakita sa mga mananakop na ito ang tunay na kawalan ng pag-asa. Sa mismong segundo na tumapak si Theo sa itaas na palapag, isang matinding asul na kidlat ang marahas na kumislap sa paligid ng kanyang nakahugot na espada. Ang bigla at nakakatakot na bugzo ng enerhiya ay agad na nagbabala sa mga abalang mamamatay tao. Isa sa mga thugs ang napatalon sa matinding gulat, nanlalaki ang mga mata habang desperadong sumisigaw, "Sino yan?" Nang hindi nag-aaksaya ng kahit isang hininga, sumabog si Theo palabas ng mga anino. Nang makita ang nakamamatay na mananakop na mabilis na sumusugod sa kanila, ang pinunong natataranta ay desperadong binunot ang kanyang armas, umaungal sa kanyang mga tauhan na maghanda para sa labanan, ngunit huli na ang lahat. Bago pa man matapos ang utos na lumabas sa kanyang mga labi, nagpakawala si Theo ng isang nakakasilaw at dumadagandong na arko ng asul na kidlat. Sa isang malakas na pagsabog, ang mapangwasak na tama ay marahas na nagpatalsak sa pinuno paatras habang nasusuka ito ng dugo. Nakapako ng marahas sa nagkakabitak-bitik na dingding na kahoy dahil sa lakas ng kidlat, ang bagbog na pinuno ay umubo ng dugo. Ganap na nalilito at natatakot sa biglaang tambang, desperado niyang hiningi na malaman ang pagkakakilanlan ng kanyang umaatake, galit na kinukwestiyon kung paano may maglalakas loob na kalabanan ang kanilang organisasyon. Humahakbang pasulong ng may nakakatakot na tiwala sa sarili, ang kanyang mga mata ay matinding nagniningning habang ang asul na kuryente ay marahas na kumikislap sa kanyang maskuladong pangangatawan. Malamig na tinuya ni Theo ang kanilang tiyempo. Ibinato niya ang tanong pabalik sa dumudugong thug, matinding hinihingi na malaman kung para kanino eksakto nagtatrabaho ang mga nakamaskarang mamamatay taong ito. Nakatitig sa nakakatakot na mukha ng kanyang umaatake. Ang mga mata ng pinuno ay biglang nanlaki sa matinding sindik nang sa wakas ay makilala niya ito. Takot na nauutol niyang binigkas ang buong pangalan ni Theo, lubos na nagtataka kung bakit ang sikat na tagapagmana ng Ragnar ay nakatayo sa mga sirasirang squatter na ito sa halip na nakikipaglaban sa mga linya ng militar. Isang mapanganib at nakamamatay na anino ang agad na bumagsak sa mukha ni Theo. Sa sandaling binanggit ng dumudugong pinuno ang kanyang pangalan at ang military front lines, agad na nagtugma-tugma ang mga piraso ng impormasyon sa isip ni Theo. Agad niyang nakilala ang mga mananakop bilang mga tauhan mula sa mapanlinlang na paksayon ng Troy Band. Kitang-kita ang pagkadismaya na muli silang humaharang sa kanyang landas. Nang marinig ang batang tagapagmana na madaling nahulaan ang kanilang tunay na katapatan, isinumpa ng sugatang pinuno si Theo sa pagiging masyadong matalino. Sa kabila ng kanyang malalang pinsala, marahas siyang umubo ng isang madyugo at arroganteng ngisi. Ganap na ipinakilala ang kanyang sarili bilang ikawalong marangal na lingkod o servant ng Troy Band. Malisyoso niyang idineklara na wala ng halaga kung paano natuklasan ni Theo ang kanilang lihim na pinagtataguan. Naglalabas ng isang masamang pulang aura, ang panatikong lingkod ay nagpasiya na ito na ang perpektong pagkakataon upang makuha ang ulo ng sikat na tagapagmana ng Ragnar at sumugod pasulong para sa isang desperado at nakamamatay na atake. Ngunit ang kanyang arroganteng atake ay ganap na walang saysay. Bago pa man maikumpas ng lingkod ang kanyang talam, madali siyang naharang ni Theo sa pamamagitan ng isa pang nakakasilaw at sumasabog na bugzo ng asul na kidlat. Ang mapangwasak na ganti ay tumama ng husto sa dibdib ni Act, ganap na winawasak ang kanyang pagsugod at nagpadala sa kanya na sumisigaw sa matinding sakit. Pagtingin sa natalong lingkod, ang mga mata ni Theo ay nagniningning sa malamig na kapangyarihan habang tinituya ang mamamatay tao, tinatawag itong wala kundi isang kaawa-awang insekto. Ngunit hindi pa tapos si Act. Dumudugo ng malubha sa sahig, ang panatikong mamamatay tao ay biglang isinuntok ang kanyang mga kamao sa lupa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang dumanas ng isang nakakatakot at kakatwang transformasyon. Ang kanyang balat ay nag-aapoy sa nakakatakot na pula at ang kanyang mga mata ay naging ganap na itim habang ang madilim at magulong enerhiya ay lumalabas sa kanyang punit na mukha. Tumatawa na parang isang baliw, inamin ni Act na ang batang tagapagmana ay kasing tigas nga ng mga sabi-sabi. Ganap na isinasantabi ang sariling kaligtasan, ang nagbagong anyong mamamatay tao ay marahas na sumunggab pasulong sa isang malakas at sumasabog na pagbangga. Tumagos si Act sa makapal na dingding na kahoy ng dampa, marahas na hinawakan si Theo at kinaladkad ito palabas sa nagyayalong langit ng taglamig,
sumisigaw ng may baliw na katapatan. Ang nakakatakot na lingkod ay sumampang isasakripisyo ang sariling buhay upang durugan ang batang tagapagmana, idinedeklara na pareho silang mahuhulog ng diretsyo sa impyerno ng magkasama. Habang nahuhulog sa nagyayelong hangin ng taglamig, marahas na isinusumpa ng nagbagong anyong mamamatay tao ang kanyang masamang swerte. Galit niyang sinisisi ang kanyang mga kakampi, nadidismaya na ang pakikipagtulungan sa Blue Mountain Corps ay ganap na sumire sa kanilang lihim na misyon. Desperado ngunit panatikong determinado, nagpasiya si Ak na kahit mamatay siya sa pakikipaglaban sa Ragnar dito mismo, ang kanyang sakripisyo ay magbibigay ng sapat na oras para matagumpay na makidnap ng Corps si Cassandra. Gayunpaman, ang kanyang mapanlinlang na monologo sa sarili ay biglang naputol. Mukhang hindi man lang natinag sa tambang sa gitna ng hangin, casual na pumwesto si Theo sa itaas ng nahuhulog na halimaw. Sa isang malamig at nanunuyan na tono, minaliit ng batang swordsman ang buong paksayon ng Troivan. Binabanggit na palagi silang gumagamit ng parehong kaawa-awang taktikang pagpapakamatay tuwing ang kanilang mga plano ay nagsisimulang mabaygo. Dahil ganap na nabigla, bahagya na lamang may isang segundo si Ak para mag-react. Sa isang napakabilis na galaw, magaan na tumalon si Theo lagpas sa nagbagong anyong lingkod at nagpakawala ng isang malaking nakakasilaw na crescent na asul na enerhiya. Ang mapangwasak na hiwa ng espada ay malinis na hamati sa katawan ni Ak sa gitna ng hangin. Habang bumababa ng madali sa gitna ng bumabagsak na nyebe, tinitigan ni Theo ang kanyang natalong kaaway gamit ang matatalas at malalamig na mata, malamig na inuutusan ang panatiko na mahulog sa impyerno ng mag-isa. Sa ibaba niya, ang durog at matinding dumudugong katawan ng ikawalong lingkod ay marahas na bumubulusok patungo sa nagyayelong lupa. Habang bumubulusok si Ak sa kailaliman ng nyebe, ang kanyang katawan ay marahas na sumabog. Isang malaking nakakasilaw na pulang pagsabog ang palm unit sa nagyayelong langit sa isang huling desperadong pagpapakamatay na atake. Pagbaba muli sa nasirang dampa, ang nakakatakot na aura ni Theo ay agad na naglaho habang bumabalik siya sa kanyang normal na hitsura. Mabilis na kumikilos sa mga sahig na may mantsa ng dugo, kumuha ang batang tagapagmana ng kumot at dahan-daw ang tinakpan ang wala ng buhay na katawan ng ina ni Cassandra, pinuprotektahan ito mula sa malupit na hangin ng taglamig. Ngunit habang nakaupo siya sa madilim na silid, isang nakakapangilabot na realisasyon ang tumama sa kanya. Habang sinuserang muli ang ninakaw na balumbon sa kanyang isip, nagmura siya sa matinding pagkadismaya. Wala man lang kahit anong impormasyon tungkol sa pag-atake ng Troivan kay Cassandra ng ganito kaga. Ang nakakatakot na katotohanan ay marahas na pumasok sa kanyang isip. Ang biglaang pagbabalik ng baliw na Dragon Emperor ay bumaluktot na sa takbo ng panahon. Ang hinaharap ay mapanganib na nagbabago. Nakatitig sa katawang natatakpan ng kumot, isang matinding bagzo ng sisi ang tumama kay Theo. Napagtanto niya na ang sarili niyang pagbabalik sa nakaraan o regression, ang naging sanhi ng nakamamatay na ripple na ito sa takbo ng panahon, na nagpapidyang dahilan kung bakit siya ay didirektang responsable sa trahedyang ito. Kung nakarating lamang siya ng mas maaga ng ilang segundo, buhay pa sana ito. Biglang isang maliit at nanginginig na boses ang bumasag sa katahimikang puno ng dugo. Habang nakaupo sa kanyang kama, ang maliit na si Cassandra ay desperadong nakiusap sa estranghero sa kanyang silid na sabihin sa kanya kung maayos lang ang kanyang ina. Natigilan si Theo, nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat habang tinitingnan ng mapatla at walang pokus na paningin ng bata. Ang nakakatakot na katotohanan ay tumama sa kanya. Ang magiging Magic Empress ay ganap na bulag. Anong pait at lupit na kabalintunaan. Ang tanging tao sa buong imperyo na nakakakita sa hinaharap ay hindi man lamang makita ang nasa harap niya mismo. Habang ang batang babae ay inosinteng nagmamakaawa para sa kaunting pag-asa, si Theo ay ganap na nahahati, inihahanda ang sarili na wasakin ang mundo nito. Humakbang siya sa liwanag ng buwan upang dahan-daw ang sabihin ang malupit na balita. Ngunit bago pa man niya mabigkas ang mga salita, malumanay siyang pinatigil ni Cassandra. Ang sarili nitong nakakadurog ng pusong intuition ang nagbigay na sa kanya ng troikong sagot. Ang kanyang ina ay tunay na patay na, hindi ba? Nanlaki ang mga mata ni Theo sa matinding gulat. Habang mahigpit na hawak ang kanyang kumot, ang bulag na batang babae ay tahimik na umiyak, at nagbitiw ng isang malaking revelasyon. Umiiyak niyang ipinaliwanag na nakita na niya ang eksaktong trahedyang ito na naganap sa kanyang mga panaginip,
at ang kanyang mga nakakatakot na pangitain ay palaging nagkakatoto. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, itinuro niya ang isang malaking pagkakaiba na bumabali sa takbo ng panahon. Sa kanyang orihinal na pangitain, ang mga malulupit na mamamatay tao ay matagumpay siyang nakidnap mula sa nasusunog na dampa. Tumangala gamit ang kanyang map-otla at puno ng luhang mga mata, kinilala niya na ang biglaang pagdating ni Theo ay ganap na nagwasak sa masamang tadhana na iyon. Gamit ang isang desperadong kislap ng pag-asa, tinanong ng batang prinsesa ang kanyang tagapagligtas ng pinakamahalagang tanong. Mayroon ba siyang kapangyarihan na tunay na baguhin ang hinaharap? Nang marinig ang nakakadurog ng pusong pakiusap ng bata, si Theo ay nakatayong ganap na tulala. Ngunit bago pa man niya maproseso ang mabigat na timbang ng kanyang mga salita, isang nagniningning na asul na system window ang biglang lumitaw sa harap niya mismo. Ang screen ay biglaan na kumikislap na may isang bagong mataas na mission scenario, Quest number 5, susi sa timeline, na opisyal na nag-uutos sa kanya na hanapin at protektahan ang magiging prinsesa ng imperyo. Ano kaya ang nag-aantay sa ating bida sa misyong ito? Tunay kaya na ang abilidad ng ating bida ay baguhin ang hinaharap? Abangan!